Ang mainipin. Kaya ang kanyang system ay instant. Puro instant tayo yan. Di ba? Amen po ba? Pero as far as position is concerned, as far as blessing is concerned, there is no instant. You have to go to the process. Jabez submitted himself to the process of God. Ano ang process niya? He cried out to God. Naniniwala ako, hindi lang siya minsan nagdasal sa Panginoon ng matindi. All throughout his life, he always prayed. Paggising sa umaga, bago matulog sa gabi, Panginoon, pagpalain mo ko ng lubusan. Panginoon, baguhin mo sitwasyon ng buhay ko. Panginoon, baguhin mo direksyon ng aming pamilya. Anong sabi ng Biblia sa bandang huli? Verse 10, and God granted him what was he requested. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka mabibigo sa Diyos. Hindi ka mabibigo sa Diyos. Lalo na kung hihilingin mo yung highest blessing ni Lord. Si Lord kapag nag-bless, hindi yung mga tira-tira. Tayo lang ang gumagawa nung kay Lord. Amen? Makinig kayo mabuti. Lalo na sa larangan ng pagbibigay. Ayon sa pag-aaral, ano po mga kapatid, ayon sa pag-aaral, yun daw pong 1,000 bills, yung may tatlong ulo, yun daw pong 500 peso bills, yung 100 bills, saan natin makikita yan? Sa mga malls, sa mga fast foods. Tama po ba? Diyan natin makikita yung ganyang klase mga bills. Yun daw pong 50 pesos bill, 20 pesos bills, saan daw nakikita? Sa mga tiyanggi-tiyanggi, sa mga ukay-ukay. Yun daw, 10 pesos bill, 1 peso bill, saan nakikita? Sa offering basket ng church. You see, akala nyo ba kapag nagbigay kayo kay Lord ng tira-tira, akala nyo giving yun? Hindi po giving ang tawag doon. Ang tawag doon is dumping. Iba ang dumping sa giving. Kaya kung binigay yan kasi wala nang halaga sa iyo yan. Meron pa rito nagbibigay kasi napakahalaga pa sa kanya. Uy, bigyan kitang damit ha. Yung dati kong damit kasi may bago ko. Kaya ka nagbigay ng luma mong damit kasi may bago ka. Ang totoong pagbibigay, yung bago binibigay mo at naiiwan pa rin sa iyo luma. Hello? Katulad sa Malaysia, sabi ng isang pastor, tinawagan siya ng membro niya, Pastor, can you come over here in my house? Why, sister? I will give a cabinet on a carpet for the church. Tuwan-tuwa yung pastor. Pagpunta niya sa bahay, pinakita yung bibigay na carpet, luray-luray. Yung palang carpet ng bahay niya na inalis kasi may bagong carpet yung bahay niya. Ang ibinigay sa church, luray-luray. Do you think that is giving? Ano tawag doon? Dumping. Basura na yun. Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magbibigay sa Diyos ng basura. Amen? Huwag kang magbibigay sa Diyos ng tira-tira. Nandiyan pa ba tayo? So, kaya kung tayo hihingi sa Diyos, humingi tayo katulad ng kay Jabez na highest blessing sapagkat ang Diyos kapag nagbigay, highest blessing din. Palapakan natin ang Panginoon. Ng mga tao, when they turn to God, their life will never be the same again. Nung bumaling sila sa Diyos, hindi na sila naging katulad ng dati. Isa na ho yan si Mary Magdalene. Ang buhay niya, mula na siya magkaisip, magkaedad, ay prostitute. Yun ang kanyang kinamulatang pamumuhay. Yun ang kinamulatan niyang paraan para mabuhay. But, when he encountered the Lord Jesus Christ, Mary Magdalene, from being a prostitute, she became a faithful believer, follower of Jesus Christ. Amen. Siya pa yung kauna-unahang babae na pumunta sa puntod ng Panginoon at may dalang mamahaling pabango. At ang sabi ng mga Bible scholars, yung pabango na nadala ni Mary Magdalene sa puntod ng Panginoon para kanyang ibigay sa Panginoon, ibisik sa Panginoon. Ang sabi ng mga Bible scholars ay isang malaking kayamanan na kay Mary Magdalene. Dahil ang pabango niya ay katumbas ng kanyang 6 na buwang sweldo. But she was very willing to give it for the Lord. Hello? You see?
Isang dating tao napakarumi ng buhay. Ngayon ano po, naging malinis ang buhay. Why? He turned to Jesus. Sabi mo sa katabi mo, turn to Jesus. Kaya kapag meron tayong mga taong may encounter, na halos sad face, halos downcast ang itsura, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung kanino pupunta, tell them, turn to God! And their life will be changed. Amen? Amen. Ituro niyo sila sa Diyos. Isa pa, si Sakeo. Si Sakeo kahit maraming pera. Si Sakeo kahit kilala sa lipunan dahil siya ay BIR agent. Pero marami yung galit sa kanya. Kahit siya ay maraming pera, hindi na siya masaya. Kaya nung mabalitaan niya na si Jesus ay dumaraan doon, ano ginawa ni Sakeo? Umakyat siya sa puno ng sikomoro. Para ano? Tignan kung sino si Jesus. Yun lang ang intention niya. Na-intriga siya sa popularity ni Jesus. Ano bang meron dito kay Jesus Christ? Bakit ganito siya ka-popular? Matignan nga. Dahil hindi niya kaya makipagsiksikan sa dami ng tao. Ang sabi ng Biblia dahil siya ay punano. Dahil siya ay pandak. So, ang ginawa niya, dito makikita natin yung principle Kung merong gusto, may paraan. If there's a will, there's a way. At pangalawang principle, kung talagang may faith ka, you will be resourceful. Ang mga taong may faith ay hindi nawawalan ng pamamaraan. Tandaan niyo po yan. Ang mga taong totoong may pananampalataya, hindi nawawalan ng pamamaraan. Amen? Amen? Why? Kasi meron kang hope. As long as you have hope, you will find ways. You will always find ways in your situation. Sabi niyo sa kayo, hindi ako makasingit sa inyo Akala niyo mahadlangan niyo ako Matalino ini. Sabi niya sa kayo, akit ako sa puno ng sikomoro. Ang puno ng sikomoro ay puro tinik. Di ba, Brother Rick? Matinik ang puno ng sikomoro at ang tinik ng puno ng sikomoro kasing tigas ng pako. Ang tinik ng puno ng sikomoro. Pero, dahil sa kanyang curiosity, who Jesus is, who Jesus really was, umakyat siya sa puno ng sikomoro. At doon, sa malayo pa lang, inaabangan niya si Jesus. Inaamin, sino ba itong Jesus na to? Sino ba itong Jesus na to? Hindi niya alam. Nandun na pala sa tapat ng puno na kung saan nandun siya. Sabi sa kanya, hoy, Sakeo! Siguro, buti hindi nagulat si Sakeo. Kung nagulat si Sakeo, laglag siya. Ay, Jesus, andyan ka pala. Inaabangan kita. Ano sabi? Sakeo, bumaba ka dyan. Ikaw ang sadya ko. Pupunta ko sa bahay mo. Mga kapatid, listen. Yung si Jesus ay pumasok na sa bahay ni Sakeo, everything was changed. Amen? Zacchaeus was totally, completely changed. Why? He restored what was he stolen. Yung mga ninakaw niya, mga dinaya niya, ibinalik niya. Ang totoong nagsisisi sa kasalanan, kung meron kang inargabyado, kung meron kang mga bagay na kinuha sa kapwa mo, at nakita mo, ganito to, dapat maibalik ko na to. Unang hiram ka ng pako, martilyo, lagarin, kutsara, tinidor, ibalik mo na yan. Hindi sa iyo yan. May pagbabalik ang totoong nagsisisi. Amen? May pagsasaulin ng gamit. Gawa niyo, matagal na pipi niya na ito. Alam, sa akin to. Ibabalik mo yan. Sabi mo sa katabi mo, ibalik mo na. Nagbago si Sakeo. Mula sa pagiging ganit, siya ay naging mapagbigay. Amen? Sino pa ho? Si Pablo. Si Pablo na dating kriminal, mamamatay tao, naging mangangaral, naging tagasunod ni Jesucristo. Nung ma-encuentro niya si Jesus Christ. Nung magkaroon sila ng turning point to the Lord Jesus Christ, they were changed. Ganun ho si Jabez, mga kapatid. Jabez, when he turned to God, his life was changed. His destiny was changed. Amen? Amen? His circumstances was changed. From being dishonorable, he became honorable. From being unrespected, he became respected. Sino may gawa nun? The God whom he turned to. Ang Diyos na kanyang binalingan. Amen? Amen?
Kung kilala ka sa magiging mahirap, kung totoong babalik ka sa Diyos, kaya kang pasaganain ng Diyos. Hello? Kung dating kapos ka ng maraming mga problema, pagsubok, pang-aalipin sa iyong buhay ni Satanas, when you turn to God, magiging malayang tao ka. Amen? Lahat ng bumabalik sa Diyos, hindi lang sitwasyon sa buhay ang nababago. Hindi lang ang hinaharap ang nababago. Pati ang kanilang mga itsura nagbabago. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, di ba dati ka lang pangit? Dating pangit yan, maniwala kayo.